이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 15장 1절로 18절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Levitico, chapter 15, verse 1 hanggang 18. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 Sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sino mang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. 그의 유출병으로 말미암아 부정함이 이러하니 곧 그의 몸에서 흘러나오든지 그의 몸에서 흘러나오는 것이 막혔든지 부정한즉 Ang alinmang higaan at upuang gamitin niya ay ituturing na marumi. 그의 침상에 접촉하는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. Gayon din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo, lalabhan din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. 유출병이 있는 자의 몸에 접촉하는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at siya ituturing na marumi hanggang gabi. 유출병이 있는 자가 탔던 안장은 다 부정하며 Ang sino mang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigaan ay ituturing na marumi. Ang sino mang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. 유술병이 있는 자가 물로 그의 손을 씻지 아니하고 아무든지 만지면 그 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasang mabuti. 유출병이 있는 자는 그의 유출이 깨끗해지거든 그가 정결하게 되기 위하여 이레를 센 후에 옷을 빨고 흐르는 물에 그의 몸을 씻을 것이라. 그러면 그가 정하리니. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Bibigay niya ito sa pari. 제사장은 그 한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번제로 드려 그의 유출병으로 말미암아 여호와 앞에서 속죄할지니라. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. 정수가 묻은 모든 옷과 가죽은 물에 빨 것이며 저녁까지 부정하리라. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho, sila ituturing na marumi hanggang gabi. 아멘. Amen. 성에 관련된 정결교례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon pitatanggapin natin ang mensahe na may pamagat mga tuntunin sa paglilinis o kadalisayan na may kaugnayan sa pagtatali. 사람의 성욕은 식욕, 밥 먹는 거나 이제 잠자는 거나 이런 여러 가지 욕구 중에 본능이라고 말을 합니다. Dito ay maraming mga kaugnayan na makikita natin na patungkol dito sa bagay na ito. 이 사람의 모든 일은 주 안에서, 언약 안에서, 그리스도 안에서 이루어져야 돼요. Lahat ng bagay na gagawin ng tao ay dapat na gawin nila sa loob ng Diyos o sa loob ng tipan ni Kristo. 근데 그토록 단속을 하는데도 조금 문란해지면 문제가 오기 시작하는 것입니다. Ngunit kung lumabas dito, ay doon nagkakaroon ng problema. 문란하다는 것은 그리스도 안에서 하느냐, 이건 거룩이에요. 나 중심으로 하느냐, 이건 문란입니다. At makita natin na kung ikaw ay nakasentro kay Kristo, ito ay matatawag natin na mabuti, ngunit kung ikay nasa labas ng kabanalan, ito ay matatawag natin na karumihan. 그래서 레위기 11장에서 이제 식탁 문제로, 음식 문제로 시작된 정결 예식이 오늘 레위기 15장에서는 이제 침상의 성 문제까지 언급합니다. At sa seremonya nga ng paglilinis dito sa Aklat ng Levitico, nagsimula ito sa Kapitulo 11, doon sa hapagkainan, at ngayon naman sa Kapitulo 15 ay tungkol naman sa higaan. 식탁에서 이루어지는 이제 식사 이런 것도 중요하고 침실에서 행해지는 부부간의 삶이 이제 중요한 자리이기 때문에 이 중요한 자리를 정결해야 할 공동체가 정결할 수 있음을 보여주는 구조를 우리가 보고 있어요. Ang mga tuntunin na ito ay makikita natin, una yung patungkol sa hapagkainan na mahalaga yung
patungkol sa pagkain, at sa silid-tulugan naman, sa ugnayan ng mag-asawa, ito ay mahalagang bahagi din na dapat panatilihing malinis o banal upang mapanatili ang komunidad. 오늘 이 말씀을 받는 우리도요, 율법으로 받지 마시고 머리끝부터 발끝까지 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도 안에서 하는 게 중요한 거예요. Kaya't huwag din nating tignan ang mga bagay na ito sa legalismong paraan, ngunit dapat mula ulo hanggang paa ng mga bagay na gagawin natin, dapat gawin sa loob ni Kristo. 예수님을 구주로 영접하고 예수 믿는다 하면서도 내가 혹시 내 삶 속에서 나 중심으로 행하는 건 없는지 살펴봐야 돼요. Na kahit tumanggap ka na kay Kristo o nagsasabi ka na nanampalataya ka, na dapat mo rin suriin muli ang iyong sarili kung hindi ka ba nakatuon o nakasentro sa sarili mo. 사람들이 그리스도인이라고 말은 하면서도 나 예수 믿는다고 말은 하면서도 이 세상과 똑같은 방식으로 나 중심으로 육체를 위하여 먹고 마시고 옷 입고 집 짓고 성적 쾌락을 추구하는 일에 몰두한다면 그건 나 중심에 묶인 불신자예요. Dahil kahit may mga nagsasabing Kristiyano sila, kung sila naman ay kumakain, umiinom, nagdadamit, gumagawa ng sariling bahay, o ginagamit nila yung mga kalayawang sexual para sa pansarili nila na makamundo, ibig sabihin nakatali sila sa pagiging nakasentro sa sarili. 그래서 예수 믿는 우리에게는 축복의 길이요. 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 그리스도 예수 안에서 머리끝부터 발끝까지 그리스도 예수 안에 있으면 돼요. Diba't sinabi nga ng Panginoon sa atin, sa kumain, uminom, ano mang gagawin natin, mula ulo hanggang paa gawin natin lahat sa loob ni Kristo. 아이고 뭐 어떻게 머리끝부터 발끝까지 그 그리스도 안에 있어야 됩니까? 그래요. 삶 오늘 붙들고 살면 간단히 해결돼요. At maring tanong ng iba sa atin, paano mula ulo hanggang paa, nasa loob ka ni Kristo, gawin mo yung 3 days at malulutas ang lahat. 특히 레위기 15장은 남녀의 성적인 문제로 인해서 생기는 부정의 문제를 지금 자세히 논하고 있어요. Dito sa Kapitulo 15 ng Levitico, ito ay pinaliliwanag yung mga detalye tungkol sa usapin ng pagiging marumi dahil sa mga problemang sexual. 유출병이라는 말은 이제 성병인데, 뭐 성병 중에 뭐 이제 뭐 그냥 질질 흐르는 뭐 임질, 매독, 뭐 여러 가지 더러운 병들이 많아요. At itong sakit na tulo o gonorrhea na matatawag natin ay sakit sa sexual. 그러니까 요즘은 의학이 발달해서 이제 옛날에 있었던 이런 임질이랄지 뭐 매독이랄지 이런 건 이제 치유하는 약이 많이 발달됐어요. Dahil marami ng mga nadiskubre na gamot para dito, naging maunlad ng medical para sa paggagamot ng mga ganitong klase ng sakit. 그래도 이제 이 거룩 밖으로 나 중심으로 육을 위하여 쾌락을 위하여 다른 사람 망하든지 말든지 이렇게 성적으로 물러내지면요 이상한 일이 발생해요. Ang nangyayari ganito mga sexual na karamdaman dahil sa mga ginagawa ng tao na para sa pansarili nilang kalayawan o para sa pagsira nila sa iba. 요즘 세상에 과학이 발달하고 의학이 발달했지만 고칠 수 없는 병 중에 하나가 에이즈예요. Kahit na ang siyensya o ang medical na larangan ay maunlad na ngayon, pero isa pa rin na hindi ganap na magamot ang AIDS. 이 에이즈도 오늘 본문의 이 내용으로 보면 유출병이라고 규정할 수 있어요. O STD na matatawag natin na kalintulad din dito sa binasa natin. 그러면 첫 번째로 이 유출병이라는 성적 타락은요, 그냥 만연돼 가고 있어요. At dito nga ay makita natin na sexual na karumihan o korupsyon yung sakit na tulo. 이게 오늘 본문의 1절부터 15절까지 길게 나와 있죠. At ito yung mahaba na itinala sa mga talatang 1 hanggang 15. 특별히 이제 가나안을 비롯해서 당시 이 본문이 기록될 당시 고대 근동에서는요, 이방 여러 각 사람들이요, 그들이 섬기는 신전에서 성관계를 맺는 것은 예배 순서의 한 부분이었어요. At noon sa Kanaan, nung sinauna doon malapit sa silangan, ay andun yung kanilang mga sexual na relasyon na bahagi ng kanilang ritual sa kanilang pagsamba sa mga templo ng mga pagano. 그래서
이 신전에서 제 예배 드리면서 이제 여사제랑 이제 이 부비부비하며 성적으로 문란한 이 일을 하면요, 위에서 바알과 아세라도 부비부비하면서 비가 온다네. Na nisip nila sa parte ng kanilang ritual na sila ay nagtatalik, andun na kaisa rin nila si Baal o si Asherah, iba pang mga Diyos-Diyosan na kasama nila sa kanilang pagsamba. 이게 가뭄이 들어서 비가 오게 하옵소서 하고 이제 기원할 때도 그 짓을 많이 했다는 거예요. Na andun din yung kanilang pagkinig na sila ay mas maging masagana pa sa kanilang ritual. 이게 이방 신전에서의 성행위는요, 하나의 전통이 되어버렸습니다. At ito ay naging tradisyon na ginagawa dun sa mga paganong templo. 그래서 성관계는 그들이 숭배하는 신과 연합하는 아주 중요한 수단이 되어버렸어요. Naging tinuturing nila na mahalagang bahagi ito ng kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan nila. 그러다 보니 이제 이 광야 40년 하는 기간에도 어떻게 이방 쪽에 이 연결돼 가지고 그들의 이 신전 예배에 참여하면서 그 짓에 참여했던 아이들이 많이 있었어요. At dahil nasa ganitong gawain, naging resulta na maraming mga hentil, mga dayuhan na mumuhay dun sa Kanaan, na nagkaroon na sila ng kanilang mga anak. 그래서 많은 유대인들도 이 유출병에 많이 노출되었어요. Kaya sa mga Hudyo, nagkaroon din ng maraming may sakit na tulo. 그러니까 온갖 종류의 성병이 이제 전염될 수밖에 없는 상황이 된 거예요. Kaya ito yung naging resulta ng kanilang mga gawain na sila nagkaroon ng mga sakit katulad na lamang nito. 하나님께서는 이런 상황을 아시고 이스라엘 백성들에게 성적으로도 거룩할 것을 요구하신 것입니다. Ngunit sa sitwasyon na ito ay andun din yung pagnanais ng Diyos na ang mga Israelita ay maging banal. 물론 이 본문에 나오는 유출병은요, 성병으로 인해서 비정상적으로 생식기에서 점액이 분비되는 증세에 관해서 많이 다루고 있죠. At isang maituturing ang gonorrhea o tulo na sexually transmitted disease kung saan andun na may lumalabas na bagay doon sa katawan ng tao. 계속 의학이 발달하면서 치료약이 개발되어 왔지만 더 못 고치는 병들이 계속 이렇게 발달해 와요. Kahit na sa pag-unlad pa ng medisina at maraming ginagamot na ngayon sa mga STD katulad nito, ay patuloy pa rin ang korupsyon sa sexual ng mga tao. 그런 중에 교회 안에까지 이 세속의 오염이 널리 퍼져가면서 거룩에 큰 손상을 받고 있는 중입니다. 현재도. At ganun din sa loob ng simbahan, patuloy na makikita natin andun yung kontaminasyon patungkol sa mga bagay sa mundo na nagdudulot ngayon ng pagkasira ng kabanalan. 솔직히 오늘날 이 성문화가요, 매스미디어에 이게 나오는 걸 잠깐 들여다봐도 소돔 고모라를 능가하는 난잡한 성문화가 만연돼 있어요. Na kung obserbahan din natin ngayon, yung tinatawag na sexual culture ngayon, ay kanitulad din noon sa Sodom at Gomorrah. 그래서 선교사인 나도 가끔 들여다볼 상황이 돼버렸다니까. Na kung minsan may mga katulad na naglilingkod na nakikita rin yung mga bagay na to. 이때 믿는 우리의 삶이 오직 그리스도, 오직 전도에 맞춰져 있는지 아니면 그 세상에 혼탁함에 오염되어 있지는 않은지 점검해 봐야 돼요. Kaya nga dapat din nating suriin ang sarili natin kung ang tuon o focus natin tanging si Kristo at tanging pag-eebanghelyo ba, na hindi ba tayo nagkaroon ng kontaminasyon dahil sa karumihan ng sanlibutan. 그래서 지금 계속 듣기 싫을 정도로 막 계속 강조하는 이 3오늘은요. 3오늘이 여러분에게 딱 붙들고 누리는 상황 속에 들어가지 않으면 여러분의 관심은 저 세상 다른 쪽에 많이 관심이 가 있어요. Dahil kung di natin gagawing tumuon sa paghawak sa 3 days, yung ating atensyon ay ma-focus natin sa ibang bagay sa mundo. 그 3오늘 안 붙들면 자연적으로 그쪽으로 눈이 간다니까. At natural yun ang mangyayari kung hindi mo pangahawakan yung 3 days. 그럼 그쪽으로 눈이 가면요. 이 오염된 부분이 생기게 돼 있어요. At kung matuon ang paningin mo rito,
ay maapektuhan ka ngayon ng karumihan na to. 그런 이상한 소리를 바라는 이걸 들으면요, 그들의 침이 내게 튀기게 돼 있다니까. At ito nga ay darating sa atin na makaka-apekto sa atin. 그들이 앉았던 자리에 내가 앉을 수 있다니까. Na maaring yung inupuan nung may sakit na tulo na itinuturing na marumi, hindi mo alam nakaupo ka na pala doon. 그러면 오늘 본문에는요, 그리 되면 우리가 오염된 것이다, 부정해졌다, 옷을 빨고 물로 몸을 씻어야 된다, 그런 말씀하시잖아요. Kaya ang sinabi sa mga binasa natin, anumang mahuwakan o saan man siya mapunta ay may tuturing na marumi ito, kailangan na maglaban ng damit, kailangan maligo, maglinis. 옷이나 몸은 물로 씻을 수 있으나 우리 마음, 생각, 영혼은 물로 씻어집니까? At malilinis ba natin ng tubig yung mga bagay na karumihan sa ating buhay? 그 마음, 생각, 영혼을 씻는 물이 바로 말씀이에요. Puso't isipan natin, malilinis ba natin sa tubig? Ano yung pinakatubig natin? Yung salita ng Diyos. 그래서 말씀으로 씻는 행위 자체가 다윗이 말씀 붙들고 시편 1편 했던 그 묵상이에요. Kaya nga yung pagbubulay ni David sa mga awit 1, ito yung pamamaraan niya ng paglilinis sa pamamagitan ng tubig na salita ng Diyos. 그래서 우리의 삶은 간단해요. 이제 예수 그리스도를 구주로 영접했기 때문에 예수 그리스도로 옷 입고 삼온을 붙들고 성령 충만을 누리면 되는 거예요. At dahil tinanggap na natin ang Panginoon Jesucristo, dapat lang nating idamit si Jesucristo at maranasan natin ang kapuspusan na balang Espiritu sa pamamagitan ng paghawak sa 3 days. 너무 자주 말해서 미안하기도 한데 삼온을 붙들지 않으면 미안하지만 성령 충만은 절대로 안 와요. Dahil kung man ito inuulit sa inyo, kung hindi nyo gagawin yung 3 days, imposible yung kapuspusan na balang Espiritu maranasan nyo. 성령 충만 받지 못하면 나 충만이요, 돈 충만이요, 세상 충만돼서 썩을 수밖에 없어요. Kung hindi ka puspos ng balang Espiritu, wala kang magawa kundi madadaya ka at magiging puspos ka ng sarili mo, ng pera o ng mundo. 그러면 두 번째로요, 거룩에서 벗어나기 때문에 쉽게 전염되고 묶일 수밖에 없는 거예요. At ikalawa, kung tayo hihiwalay sa kabanalan, madali tayong mahahawaan o matatali tayo sa sitwasyon. 오늘 본문에는 이제 쉽게 나와 있는데 유출병이 있는 자 가까이에서 그의 말을 들었다면 그의 입을 통해 침이 튀긴 사람이 되는 거예요. At kung ikaw ay malapit, katulad ng binasa natin sa isang tao na may tulo at nakipag-usap ka sa kanya, maaring matalsikan ka ng laway nito. 요즘은 이제 말을 타고 다니는 경우는 아니지만 그렇게 유출병에 성적으로 문란한 자가 타고 다닌 차에 같이 탔다. 그러면 안장을 같이 깔고 앉았던 거예요. 결국 부정하게 된다는 거예요. Maaring di mo rin alam ay nakaupo ka din kasama niya doon sa sinakyan nyo na hype at na ituring ka rin na marumi. 그래서 그가 접한 질그릇은 깨버리라. 나무 그릇은 그래 뭐 아까우면 그래 씻어서 써라. 그거예요. Kung ang tao na ito ay humawak sa anumang sisidlan o kasangkapan na yari sa putik, kailangan basagin yon. Kung yari sa kahoy naman, ay hugasang mabuti. 성은 정식으로 결혼한 부부 외에 이 성은요, 일단 관계된 것은 유출병이에요. Makita natin dito na sa mga hindi normal na aktibidad tungkol sa sexual, ito yung nagiging resulta rin itong 성문란증에 들어가는 거예요. at ito ay ituturing na karumihan. 그런 이상한 동영상들 이렇게 들여다보면 다른 여인을, 다른 남자를 이렇게 생각하면 이미 간음한 행위가 되는 거예요. Iba't sinasabi nga na maging sa mga kalalakihan sa pag-iisip pa lamang nila ay maaari na silang makiapid. 눈으로만 보고 귀로만 들었지만 일단 그게 부정해지면 사모놀이 안 붙들어져요. Kung sa paningin mo pa lang o sa narinig mo, ito yung hadlang sa iyo para magawa mo yung 3 days. 그러면 계속 세상에 오염되며 나 중심의 길을 갈 수밖에 없는 거예요. Kaya nga ang takbo ng mundo ngayon ay patuloy na andun yung polusyon na matatawag natin at ang lahat ay nahihiwalay na doon sa 3 days. 그래서 오늘 본문에는요, 당시에 유출병에 걸린 사람은 자신의 행동을 극도로 자제하고 다른 사람을 부정하게 만들지 않도록
움직임을 최소화하라는 거예요. Yung sa binasa natin ngayon, yung mga may sakit na tulo ay dapat na iwasan nila yung kanilang mga aktibidad na ginagawa upang hindi na nila marumihan ang anumang bagay o ang sino man. 실제 성병에 내가 걸렸다 하더라도 개인 스스로가 밝히지 않으면요. 다른 사람은 내가 성병 걸렸는지 잘 몰라요. At may mga tao na sa kanila ay hindi nila alam yung bagay na ito sa maliban na lamang na sabihin. 그래서 이 성병은 문둥병은 제사장에게 확인시켜야 되는데 성병은요. 개인이 사적으로 진단하는 죄라는 사실을 알아야 돼요. Kaya nga kung sa sakit na ketong ikaw ay pupunta sa pari para ipasuri kung ganap ka na magaling, dito naman partikular sa sakit na ito ay ikaw sa sarili mo ay suriin mo ito at ihayag mo. 그래서 믿는 우리는요. 스스로 제대로 자신을 판단할 수 있어야 돼요. Dapat na sa sarili mo ay kaya mong suriin at i-diagnose kung may sakit ka na ganito. 내가 지금 야한 비디오나 이런 데 오염되어 있지는 않은가? Kaya dapat suriin natin sarili natin kung nahulog ka ba sa pornografiya, na may napanood ka na malaswang panoorin. 다른 여자나 다른 남자에게 관심을 갖고 뭔가 가까이 접근하고 있지는 않는가? O nagiging malapit ka ba sa ibang lalaki o ibang babae, nagkakaroon ka na ibang damdamin? 그런 은밀한 죄가 내게 감염되어 있다면요. 자신을 자제하고 하나님 앞에 깨끗함을 받기까지 오직 그리스도 붙들고 자중해야 한다 그 말이야. At kung sa sarili mo ay alam mo na may ganito kang karumihan o may ganito kang problema, sakit, ay dapat na lumapit ka sa Diyos at ito ay ipasa Diyos mo. 그러다 보면요. 이제 유출병이 먹게 되고 깨끗해지게 되면 다시 이래를 보낸 후에 옷을 빨고 흐르는 물에 몸을 씻으면 정해진다고 그랬어요. At magpalinis ka sa Diyos. Sinasabi na kahalintulad dito sa may sakit na tulo, ang gagawin niya nga ay may panahon ng paglilinis. At pag dumating na yung araw na magaling na siya, may 7 araw pa, kailangan niyang labhan yung damit niya, maligo siya, at kailangan yung paglalaban niya nandun sa umaagos na tubig. 흐르는 물이란 내게 주신 하나님의 말씀을 의미해요. Ang umaagos na tubig ay nangangahulugang ang salita ng Diyos. 그래서 내가 한참 젊은 나이에 자꾸 이상한 생각이 들고 뭐 간음하고 싶고 그러면요. 일단 주변을 끊고 내 이 강단 메시지를 귀에 꽂고 계속 들으면서 뛰어요. 운동도 하고 다른 쪽에 관심을 갖고 단절된 상태를 만들며 그 흐르는 물에 나를 씻으라는 거예요. Kaya nga kung sa sarili natin, alam natin na meron tayong nararanasan na ganito, panghawakan natin agad yung salita ng Diyos at tumakbo tayo doon sa tubig na dumadalo at magpalinis tayo. 안 그러면 거기에 빠져 들어갈 수밖에 없어요. Kung hindi, maari tayo na mas mahulog pa doon sa tukso na yon. 왜냐하면 나중심의 몸이 그쪽으로 자꾸 끌어가기 때문이에요. Dahil yung katawan natin, laging hinihila tayo sa pagiging nakasentro sa sarili. 그러나 그리스도 중심의 말씀이 나를 딱 붙들면 이제 깨끗해지지요. Pero kung pinangawakan mo yung salita ng Diyos, ito yung maglilinis sa'yo at magdadala sa'yo sa pagiging nakasentro kay Kristo. 그럼 본문에 그걸로 끝나지 않아요. 비둘기 2마리로 한 마리는 속죄제, 한 마리는 번제를 드리라는 거예요. At di lamang dito nagtatapos, ay magdadala ka ngayon ng 2 kalapati o bato-bato, ito ay iaalay mo, isa para sa pangkasalanan at isa para sa 속죄제는 오직 그리스도, 내 모든 문제를 해결하신 그리스도만 붙드는 이 속죄제와 번제는 이제 그리스도인 되었기 때문에 그리스도의 일에 나를 온전히 드리는 오직 전도에 방향 맞추는 게 속죄와 번제예요. Ang handog pangkasalanan, ito ay paghawak mo tanging kay Kristo at panunumbalik sa Kanya, yung handog na susunugin naman, pagtatalaga ng buong buhay mo na magamit ka sa gawain ng pag-iebanghelyo. 그러면 세 번째로요. 성문제에 대한 정결 규례를 이렇게 길게 주신 이유가 무엇입니까? Ikatlo, ano yung mga dahilan sa mahabang mga talata ay binigay yung mga tuntunin tungkol sa paglilinis
sa mga sexual na usapin. 그리고 하나님께서는요, 우리 각 사람을 하나님의 형상이요 만물의 영장으로 가장 아름답게 창조하셨어요. Kinuha ng Diyos ang tao na napakaganda ayon sa larawan niya bilang pinuno ng lahat ng bagay. 그러나 아담과 함께 우리 모든 사람이요, 선악과의 언약을 범하고 멸망 속에 빠져버린 이후로 가장 먼저 가린 곳이 어디였습니까? 하체 부분이었어요. Kaya pagkatapos na sinira nila ang tipan ng buong nakalaman ng mabuti masama ay nahulog sa pagkasira ngayon ng tao. 그 전에는 벌거벗었으나 부끄럽지 아니하고 자랑스러운 하나님의 영광의 광채가 쫙 퍼지는 어마어마한 존재였어요. Noon napakadakilang nilalang ng tao at hindi ito nahihiya bagaman siya'y hubad. 그런데 첫 언약 깨버리고 선악과의 언약 깨버리고 멸망 속에 빠진 이후로 가장 먼저 나타나는 게요, 무화과나무 잎을 엮어서 치마를 하였더라. Ngunit na sinira nila yung tipan ng buong nakalaman ng mabuti at masama at nahulog sa kapahamakan, una nilang ginawa, tinakpan nila yung ibabang bahagi ng katawan nila ng dahon ng puno ng igos. 그러면서 하나님의 영광을 누리는 환경인 에덴 동산에서 쫓겨났어요. Kaya nga, doon sa hardin ng Eden, nandun yung kaluwalhatian ng Diyos, pinalaya sila mula doon. 그때부터 이제 나중심의 재성을 가진 인간은요, 가인 같은 인간, 최고 축복의 통로를 나중심에 우리 이제 이 성적인 요 자손 대대로 생육하고 번성하는 이 최고 축복 아니요, 요걸 나중심의 욕망을 채우기 위한 수단으로 오용하며 더더욱 망하는 길로 빠져 들어간 거예요. Kaya nga itong bahagi na mahalaga na ito ng katawan ng tao na pinagpala para maging magpakaramit, punuin ng buong daigdig, ay ngayon ginamit ng tao na nakasentro sa kanyang sarili at nawala na ngayon yung para sa sentro sa Diyos, naging sentro na lang sa kalayawan ng tao. 내 힘으로는 그 악한 길에서 빠져나올 수가 없어요. Kita natin na sa kanilang kalagayan, walang kakayahan ng tao para makalaya mula dito. 그래서 하나님께서는 모든 문제 해결 그리스도 언약을 세워주신 거예요. Kaya titinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo na siyang solusyon sa lahat ng problema. 그리고 그리스도 안으로 들어갈 수 있는 규례를 율법으로 정해 주신 거예요. At sa pamagitan ng mga kautusan, binigay mga tuntunin para makapasok kay Kristo. 그러면 여러분의 삶의 영역에서요, 하나님의 다스리심을 인정하지 못하고 여전히 나중심으로 내 욕망을 채우고자 하는 부분은 없는지 한번 살펴보시길 바랍니다. Ito nga, tignan natin ang ating sarili sa salita ng Diyos, kung may bahagi ba sa buhay natin na hindi natin kinikilala yung tuntunin ng Diyos at nais lang natin sundin ang pansarili natin. 미안하지만 그리스도 안에서 사문을 붙들고 살지 않으면 계속 이런 악한 길로 갈 수밖에 없는 게 우리의 속성이에요. Na kung hindi mo gagawin yung 3 days, ang kahinatan mo talaga ay doon ka sa masamang daan tutungo. 그래서 본래 이 남녀, 이 섹스는요, 하나님께서 만드신 것이므로 거룩하지만 죄를 지은 후에 이것은요, 수치와 관련된 영역이 되어버렸어요. Sa original, ang sex o pagtatalik sa pagitan ng babae at lalaki, ginawa ng Diyos na banal at maganda, ngunit matapos na magkasala ang tao, ito ay naging kaugnayan na lamang sa bagay na ikinahihiya ng tao. 그러다 보니까 하나님 떠난 인간들의 이 종교의식들 속에요, 성적인 난잡함이 연결되어 있는 이 가나안의 영향을 하나님은 지금 막으셔야 되는 거예요. At sa mga tuntunin na binigay ng Diyos, ito'y para sila'y babalaan na huwag silang maimpluwensya ng Kanaan sa mga sexual na aktibidad nito na konektado sa mga relihiyosong ritual sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그래서 40년 이 광야 훈련 기간에 그쪽으로 이렇게 이 살짝 빠져나갔다가 오염된 이자들은요, 하나님이 전부 멸하신 거예요. At andun yung paglais ng Diyos na itong mga narubihan, apektuhan doon ay magkaroon sila ngayon ng paglilinis. 가나안에 정복한 뒤로도 가나안의 사람들 단 한 사람도 남김없이 오직 그리스도 할례 받은 사람은 제외하고 이제 전부 멸하도록 이렇게 명령하신 거예요. Dahil maliban doon sa mga
kabilang sa kanila na humakot pa ni Kristo at hinuli, lahat ay nilipo doon sa Kanaan. 아니 사랑의 하나님이 그때 이 이방 가나안 사람이라고 전부 멸절하라고 그러십니까? 살려서 전도해야 되겠죠? Paring sabihin ng iba, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit nayaan niya na patayin lahat yung mga nandun sa Kanaan? Hindi ba dapat nabuhayin at ebanghelyohan ng mga ito? 그때 살려서 전도할 만한 입장이 아니기 때문에 너희가 먼저 그 유출병, 그 악한 불신앙에 감염되어 너희가 먼저 죽었기 때문에 일단 내보내라는 거야. Kung ikaw ay may impluwensyahan nito at ikay magkakaroon ng sexual na sakit katulad nitong tulo ay nararapat na puksain yung mga bagay na ito na hadlang sa iyo. 그래서 성생활은요, 특별히 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 마찬가지인데 성생활도 그리스도 안에서 거룩하게 누려야 될 축복이라는 사실을 명심하시기를 바랍니다. Kaya pakatandaan natin na anumang gagawin natin, kumain, uminom, maging yung sexual na buhay ng isang mag-asawa, ito'y pagpapalan na dapat maranasan natin sa loob ni Kristo. 그러면 결론적으로요, 이제 믿는 자는 모든 형태의 부정에서 떠나야 돼요. At sa ating konklusyon, bilang mga mananampalataya, dapat talikuran natin lahat ng uri ng karumihan. 31절에 하나님께서는 그들로 내 장막을 더럽힘으로 말미암아 죽음을 면하게 하라고 말씀하세요. Sinasabi sa talatang 31 ng Panginoon, ganito ilayo niyo sa karumihan ang mga taga-Israel. 하나님의 장막이 무엇입니까? Dahil mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Ano ba yung tabernakulo o templo? 그래요. 본래 인간은 말씀이신 하나님이 말씀 붙든 하나님의 장막으로 하나님의 형상으로 지으셨어요. Tayo na humawak sa salita ng Diyos, kay Hesu Kristo, tayo ay naging templo ng Diyos. 이 몸은 내 몸이 아니라니까 하나님의 장막이에요. Kaya hindi na sa atin ang katawan na ito, tayo ay templo na ng Diyos. 근데 하나님의 말씀 버려버리고 마귀의 거짓을 붙드는 순간 마귀의 집구석이 되어버렸어요. Pero kung ang salita ng Diablo, sa halip na salita ng Diyos, yung panghawakan natin, tayo ay mahulog na naman sa pagiging sentro sa sarili, dudumihan ng templo na ito. 그걸 성경적으로 요팔사사 됐다 그 말이에요. O sa Biblia, ito yung tinatawag natin na Juan 8:44. 너희는 너희 아비 마귀에게 속하였으므로 마귀의 일을 하는도다. Kaya sa Diablo na inyong ama, kung anong nais niya, yun ang inyong ginagawa. 그 안에서는 행복이 없어요. At walang kasiyahan. 일단 하나님의 축복을 누릴 수가 없어요. Hindi mo mararanasan yung pagpapala ng Diyos. 마귀는 썩이고 도적질하고 죽이는 자이기 때문에 계속 사기가 당하고 도적 맞고 죽임받는 쪽으로 끌려갈 수밖에 없어요. Dahil ang gawain ng Diablo ay paninira, pagnanakaw at pagpatay, ganun ang gagawin niya patuloy sa'yo. 그를 잘 아시는 하나님이 막바로 창세기 3장 15절에 그리스도 언약을 주신 거예요. Dahil alam ito ng Diyos, agad niya binigay ang tipan ni Kristo sa Genesis 3:15. 그러면 그 그리스도를 구주로 모심으로 말미암아 우리가 하나님의 성전이 다시 회복된 거예요. Sa pagtanggap natin kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naibalik na tayo bilang templo ng Diyos. 여러분 예수 그리스도를 여러분의 구주로 영접하셨습니까? Tinanggap niyo na ba ang Panginoon Yesu Kristo? 그러면 하나님의 성전이 된 거예요. Naging templo na kayo ng Diyos. 근데 다시 나중심되어 성전된 자신을 더럽힌다면요, 그에 대한 징벌은 죽음이라는 사실을 하나님이 말씀하시잖아요. Pero sinabi ng Diyos, kung tayo babalik muli sa paging sentro sa sarili at dudumihan natin ng templo, ang kaparusahan ay kamatayan. 그래서 사도 바울이 믿는 자들에게 악은 모든 모양이라도 버리라고 말한 거예요. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. 따라서 우리는요, 불의한 자들로부터 부정한 영향을 받지 않도록 주의해야 돼요. Kaya dapat na maging maingat tayo na hindi tayo negatibong maimpluwensyahan ng mga kawalang katuwiran. 이런 나중심, 육신중심의 이 죄는 접촉하는 자마다 오염시키는 강력한 전염성을 가지고 있어요. Tulad ng ang kasalanan, ito ay makapangyarihan nakahawa o nakakarumi sa sino man na pumasok dito. 그래서 우리는요, 이 불의한 삶을 사는 자들로부터 부정적인 죄의 영향을 받지 않도록 각종 문화 매체에 대한 시청도, TV, 라디오,
뭐 이 유튜브 모든 이 시청도요. 주의해야 돼요. Kaya dapat maging maingat tayo ngayon maging sa mass media, radyo man, TV man, o sa internet man, YouTube man yan, nakaka-impluwensya negatibo sa atin na tayo dadalhin sa kawalang katuwirang pamumuhay. 또한 전도를 위한 목적 외에는요. 불의한 장소에는 가지도 말아야 돼요. Di sinabi nga huwag tayong pumunta sa mga hindi karapat-dapat na mga lugar. 왜냐하면 그 불의한 장소에 있으면요. 그 유혹에 더 쉽게 넘어가게 돼요. Dahil kung nandun ka sa mga lugar na yan, ay mas madali ka mahulog sa tukso. 아, 카지노에 재미삼아 간다네. 그래서 재미삼아 한 100불 정도 뭐 잃어도 되니까 뭐 한번 해본다네. Sabi nila, lilibang lang ako dito sa casino at ilan lang naman itataya ko. 100불이 문제가 아니라 나중에 전 재산 다 잃고 빚을 얻고 완전 도박 중독자 돼버려요. Di mo na malayan na karoon ka na ng addiction sa sugal at nawala na lahat ng ari-arian mo, nagkautang ka pa. 그러면 거기에 감염되기 시작하면 어떻게 해야 돼요? At paano kung nagsimula ka naman na andun yung iyong pakiapid? 오늘 본문 주신 말씀 그대로 속히 회개하여 오직 그리스도 다시 붙들고 그리스도로 옷 입고 사몬을 붙들고 성령 충만으로 들어가야 돼요. Nagkaroon ka na anumang contamination. Sabi ng salita ng Diyos ngayon, tayo ay bumalik kay Kristo sa salita ng Diyos at magpalinis tayo. 사몬을 안 붙들면 미안하지만 나 충만, 돈 충만으로 빠질 수밖에 없다니까. Hindi mo pang hawakan yung 3 days, ikaw ay maging sentro sa sarili at sa pera. 그래서 사몬을은요. 기본 중에 기본이에요. Kaya ito yung pinaka-basic sa lahat ng basics, yung 3 days. 모든 성도들 주일학교 아이들도 사몬을 붙들 수 있도록 가르치세요. Maging Sunday schoolers, turuan natin silang panghawakan yung 3 days. 이게 안 되는데 뭐 별걸 다 해봐야 소용없어요. Kahit ano pang gawin natin, kung hindi natin pagagawa ito, walang saysay lahat. 오늘 본문에 보면요. 13절로 15절 보세요. 유출병에 걸린 자가 세상병에 걸린 자가 병에서 낫게 되면 그는 7일 후에 옷을 빨고 몸을 씻는 정결의식을 행하도록 했어요. Sa mga talatang 13 hanggang 15 ng talatang binasa natin, kapag ang isang tao, sabi doon, ay may sakit na tulo at gumaling na siya, may 7 araw pa ng seremonya ng paglilinis kung saan lalaban niya yung damit niya at maliligo siya. 그러나 그게 끝이 아니었어요. Pero hindi pa doon nagtatapos. 이제 8일이 되면 비둘기 2마리를 가져다가 하나님께 하나는 속죄제 오직 그리스도 하나는 번제 오직 전도 드려야 했어요. Sa 8 araw, magdadala siya ng 2 bato-bato na ihahandog niya. Una ay para sa pangkasalanan, tanging si Kristo, at isa ay susunugin, tanging pag-iebanghelyo. 이제 이 8은요, 새로운 시작, 부활을 상징하는 숫자예요. Ang bilang na 8 o 8, ito ay simbolo ng bagong pasimula. At ito rin yung numero na sumisimbolo rin sa muling pagkabuhay. 그래서 이제 오직 그리스도, 오직 전도의 삶이 이제 이 새롭게 시작된다고 말이에요. Panibagong simula, tanging si Kristo, tanging pag-iebanghelyo. 성은요, 결코 쾌락의 도구로 주신 게 아니에요. Hindi kailanman ibinigay ang sex para lang sa kalayawan ng tao na gamitin ito. 특별히 이제 남자 아이들한테 청소년 때요. 이게 이 절제가 잘 안 되면 사몬을 안 붙들면 절대로 절제를 못 한다니까. Lalo na sa mga kabataang lalaki na mapuso, kung wala silang paghawak sa 3 days, mahihirapan silang kontrolin ang sarili nila. 그래서 한국에서는 남녀 7세 부동석이라고 이 남녀는요 7살 넘으면 절대로 같이 하지 않도록 하라고 이제 가정 교육이 돼 있어요. Kaya ngayon maging sa Korea, tinuturo sa mga pamilya na kapag nag-edad na ng 7 anyos, yung mga bata, babae at lalaki, hindi na sila pinagsasama sa higaan. 그러면 나의 일시적인 쾌락을 위해서 남의 행복을 파괴하고 남의 아내가 될 사람 아니요. 근데 남의 아내를 일찍이 결혼도 안 한 주제에 빼앗으면 될 거예요. 그러면서 자신의 가정도 파괴하는 이런 용납될 수 없는 죄가 성적인 죄예요. Dahil matindi yung kasalanan ngayon sa sexual na ginagawa ng mga tao na para sa pansarili nilang kaligayahan, kahit sirain nila yung ibang tao o maging sarili nilang kapamilya.
거기에 연루되고 감염되어 있는 자는요, 절대로 오직 그리스도 안 되고 사모를 못 붙들어요. Kaya kung hindi tanging si Kristo, hindi mo mapangawakan yung 3 days. 그러나 오직 그리스도 된 상태에서 사모놀이 내 안에서 이렇게 이 묵상되어지고 이제 이 활동되어질 때요, 하나님의 축복을 담을 그릇이 되는 거예요. At magiging sisidlan ka ng pagpapala ng Diyos kung tanging si Kristo ang iyong konklusyon at pinahawakan mo yung 3 days, binubulay mo. 여러분, 맹물 한 잔을 마시더라도 더러운 그릇에 물 따라 마시는 사람이 있습니까? Na kahit na yung simpleng tubig na malamig, hindi kayo iinom sa maruming sisidlan, hindi ba? 우리는 하나님의 성전, 하나님의 이 그릇이 됐기 때문에요, 이제 하나님의 말씀 붙들고 오직 그리스도, 오직 성령 충만 사모를 속에서 깨끗함을 받아야 하나님의 축복, 보좌의 축복이 내려오는 거예요. Tayo rin naman na templo o sisidlan na ng Diyos, dapat na magpalinis tayo sa pamamagitan ng 3 days. Sa gayon, ay bubuhos ng Diyos ang pagpapala sa atin. 근데 이게 안 되어지면서 아이고 나는 조상을 잘못 만나가지고 아버지가 이 캔디를 너무 좋아해가지고 내 이빨이 썩었다고 이런 식으로 조상 탓하며 사는 어리석은 자들이 많아요. Kung hindi, maraming katulad ng mga panalong tao, sinisisi nila yung magulang nila o yung mga ninuno nila sa mahirap na kalagayan nila ngayon. 그런 소리 마세요. 노예로 팔려갔어도 오직 그리스도 사몬을 붙든 요셉은 애굽의 총리가 되고 전 이스라엘을 구하는 사람이 됐어요. Huwag nating sabihin dahil maging si Joseph nga na binenta na naging alipin, pinanghawakan si Kristo at yung 3 days at siya ay ginawa bilang gobernador ng Ehipto na magligtas sa buong mundo. 전쟁에 패하고 다 잃고 겨우 목숨 부지하고 포로로 잡혀갔는데도 오직 그리스도 사몬을 붙들고 주님 바라봤을 때요, 다니엘같이 귀하게 쓰임 받았어요. At ganoon din si Daniel na dakilang ginamit ng Diyos kahit nawala lahat ng bagay sa kanya, naging alipin siya, nanghawakan niya tayong si Kristo at ang 3 days at tumingin lang siya sa Diyos. 근데 이게 안 되면요, 아이고 난 라이반이라 안 돼요, 아이고 바야다스는 더 안 돼요, 그러고 앉아 있어요. Pero kung hindi ganun yung gagawin natin, isipin natin, nasa Laiban ako kaya hindi pwede, o nasa Payatas ako kaya hindi pwede. 하나님은 큰 축복을 내려주시려고요, 불꽃 같은 눈동자로 보고 계세요. Ang Diyos ay nagmamasid ng may naglilihab na mata kung sino ba yung bubuhusan niya ng pagpapala niya. 그럼 내가 오직 그리스도 답을 내고 사모를 붙들고 주님 바라보면요, 이 보좌의 축복이 내게 오게 돼 있어요. Kaya kung pangahawakan mo tayong si Kristo at yung 3 days, ay yung pagpapala ng trono darating sa'yo. 근데 반대로 영적으로 나중심된 상태에서 더러워진 사람은요, 깨끗해져야 돼요. Pero kung sa kabaliktaran, nakasentro ka sa sarili mo, una kailangan mo ng paglilinis. 영적으로 더러우면 자기도 더러워지고 남도 전염시켜 나도 남도 가족도 해를 끼치게 돼요. Katulad na lamang sa sexual na usapin, kung andun yung karumihan sa'yo, yung ibang tao, dudumihan mo din, maging pamilya mo at lahat. 그러면 이 나라는 그릇 안에 보좌의 축복은 절대로 부어질 수가 없어요. At hindi maibubuhos sa'yo ngayon yung pagpapala galing sa trono. 그래서 여러분의 영혼이 오직 그리스도 답을 내고 그 피로 깨끗함을 입어 오늘 누리는 사람이 되시기를 바랍니다. At wala hanggang maranasan natin ang pagpapala ng trono, tayong kay Kristo at ang 3 days. 혹시 어제까지 더러움에 찌들어 있었다 할지라도 오늘 결단하고 오직 그리스도 회개하고 오직 그리스도 사몬을 붙들고 새 출발하면요, 하나님이 보좌의 축복을 부을 만한 그릇이 되어질 줄로 믿습니다. At iniwala ko hanggang kahapon, meron tayong mga karumihan na kita sa ating sarili. Ngayon, magkaroon tayo ng resolusyon o desisyon. Sisi tayo, tanggapin natin tayong si Kristo, mangawakan natin yung 3 days at magpalinis tayo. At natitiyak ko, ibubuhos ng Diyos ang pagpapala ng trono sa atin. 천국 보좌의 축복이 여러분 위에 충만하여 넘치시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, nawa ang pagpapala ng trono ng Diyos ay mag-umapaw sa inyo. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 우리 삶에 가장 밀착되어 있는
부분들에 관해 정결 규례를 말씀해 주심을 감사합니다. Panginoon, salamat po sa mensahe niyo sa amin tungkol sa mga tuntunin sa paglilinis, pagdadalisay, may kaugnayan sa aming kaligtasan. 우리는 식탁으로부터 시작해서 침실에 이르기까지 나 중심으로 자칫 잘못하면 악한 추한 유출병의 길을 걸을 수밖에 없었음을 고백하지 않을 수 없습니다. Wala kami magawa kundi aming ipahayag na yung mga tuntunin mula sa pagkainan hanggang sa silid-tulugan ng mag-asawa, Panginoon. Kung nakasentro kami sa sarili namin, ay wala kami magagawa. Magkaroon kami ng resulta katulad ng mga sakit na pang-sexual, katulad ng tulo. 오늘 성적으로 오염된 질병에서 이제는 하나님의 말씀 붙들고 치유받을 수 있는 규례를 주심을 감사합니다. Sa mga nakakahawang sakit, katulad nito, kasalanan, salamat na binigay mo sa amin ang salita ng Diyos bilang panlinis sa amin. 회개하고 오직 그리스도 구주로 모시고 성령 충만 받을 수 있는 축복을 허락해 주심을 감사합니다. Salamat sa pagpapala na kami ay magsisi at panghawakan namin tayong si Kristo ang pagpuno ng banal na Espiritu. 오직 그리스도 오직 전도에 방향 맞추고 삼원을 붙들고 성령 충만 누리게 하옵소서. O tayong si Kristo, tayong pag-ebanghelyo, ang panghawakan namin, ang 3 days, at pusing kami ng banal na Espiritu. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon si Kristo. 아멘. Amen.